Ito at gumagawa na tayo ng juices ng red currant na pinitas sa hacienda ni Mommy. Ayan. Gagawa tayo ng masarap na healthy na juices. At ito na, ayan. Nasala na yan ng double time para nawala ang mga seeds. Kasi napakaraming seeds. At may asukal na yan. Palalamigin. Tapos ilalagay sa mga bottles at i-frozen. Para kapag gusto mong mag-juice sa winter time, mayroon ka ng masarap na healthy na red currant berries. At yan ang mga seeds na pinagsalaan. Ang dami. Pwede rin kainin yan. Kaya lang kapag sa juices kasi, sinasala ko talaga yan. Para pure na juices. Ito ay buo pa yan. Ang sarap lagi ng asin. Yan, tinanggal ko na kanina. Ang daming seeds yan sa loob. Okay? Napakaraming seeds sa loob. Ayan. Si vitamin C. At ito ang mga bottles na paglalagyan. Bagong bili, 6 yan eh. Ito na ang dalawa, naka-ready na yan. Kapag lumamig na yung juices, ilalagay na dyan. Tamis, ang sarap. Kapag gusto mong mag-juice, lagay ka ng kalahating baso nito. Depende sa anong gusto mong tamis. Tapos magdagdag ka lang ng cold water. Or kung gusto mo naman na warm water naman ang ilagay mo. Ang tamis, sarap. Yan, napaka-healthy. Hindi ka napibili ng juices sa sa labas. Kasi ito, walang preservative yan. Pure na juices. Oh, malambot na. Sigurado ang daming juices nito. So, ganyanin lang yan. Labas na yung mga seeds, oh. Tapos yung juices, tumutulo dun sa ilalim, sa isang kaldero. Tulo yan dyan, tumutulo. Palabas ang mga seeds niya. Pag ganito, naka-low fire na. Dudurugin mo lang yan. Para tumulo yung juices sa ilalim na kaldero. Katapos, sasalain yung juices na nasa ilalim na. At pag nasala na, lalagyan na ng sugar. Tapos na. Palamigin. At ilagay na sa mga bottles. Lagay sa freezer para may konsumo ka na sa iyong buong winter. Hindi ka nabibili sa supermarket. Kasi mahal na pag sa supermarket. Mahal ang mga juices. Yan. Ang durog na lahat. Sa ilalim na yon. Paano ko mabubuhat ang kaldero? May hawak akong cellphone. Okay, so let's see. Pakita ko lang sa inyo. Oops! Mainit. Ayan, ang juices. So, sasalain pa yan. Continue. Ayan na yung pinagpigaan. Mga seeds at saka mga kanyang mga tangkay-tangkay. At ito na ang kanyang juices. Ayan, malapot na malapot din. At sasalain na natin dito. Ayan. Para pure na juices ang masasala natin. Walang seeds. Ayaw natin ng seeds. Although yung seeds, ma-vitamins yan. Pag nasala na, lagyan na ng sugar. 1 kilong sugar. Ayan. Madali pag ilagay yung buong kaldero. Kaya lang, wala akong tagahawak ng camera, mabigat. Ang ating kaldero. Dami na ba? See? Ayan.
Pwede na natin siguro. Kaya na yung kamay. Kaya na. Ayan siya. Puno na eh. Ang daming seeds. Sisi. Oh, ang daming seeds. Ang daming seeds na. So, ayan na siya. Napakadaming juice. Isang kaldero. Ayan. Tapos lagyan na ng sugar. Tapos na. Ang daming seeds. O, yan. Diba? Libre na yung juices. Masarap na, masustansya pa, malinis pa, sariling gawa, at pinita sa hacienda ni Mumi. Yeah, diba? Ang daming berries doon. Wala pa nga yung ghost berries. Mga hilaw pa. O, yan. So, tapos na. Yan na. Ang daming juice. At lalagyan na natin ng sugar. Sugar. 1 kilo. At lagyan na natin dito. Ayan. More. There you go. At ito yung nauna ay malamig na. Hintay na lang yan mamaya. Lalagay natin sa mga bottles. Okay, haluin na natin to habang mainit pa. Yung asukal, maluluto na yan dyan. Halo-halo lang. Puno ang mga bottles. Pag natunaw na yung sugar, tikman na natin. Kung tama na ba? Tikman ko na. Okay na yung sugar. Very good. Lagyan ko ng konti pa. Kasi pag titimplahin mo to, lagay ka ng kalahating baso, lagyan mo ng cold water or hot water, depende kung anong gusto mo. Mainit or cold. Ang tawag dito, TVST. TVST. Maglalagay ka muna sa yan, ganyan, sa baso. 2 ganyan. Depende sa anong gusto mo. Tamis. Okay, ready na to. Yan, 2 kaldero. Palalamigin na lang siya. Tapos ilalagay na sa mga butilya. Nakahanda na yung imbudo dito. Maliit ang imbudo ko pero di bali. Kaya yan. Ayan, so luto na. Ang ating masarap na juices na red currant. Punahiro ka. At isinunod ko na ang mansika hilo. Strawberry naman na marmalade. Kasi naubos na yung marmalade namin. So, dito naman sa strawberry, hayaan mo din siyang madurog lang siya. Actually, galing na to sa frozen. May sugar na yan siya. Tapos, pag nadurog na siya, haluin ng haluin. Tapos, ibang sugar naman ang ilalagay dyan. Ang sugar ay hilosukire para sa jam or marmalade. Ito ang sugar na gagamitin sa jam, sa strawberry jam. Or kung anong gusto mong gawin na jam or marmalade, hilosukire. Yan. Kasi may kasama yan dyan, kaya siya hilosukire para sa jam. May kasama yan na pampalapot. Na lalapot ang iyong marmalade. Yan, kumukulo na siya. Gusto ko yung strawberry jam ko, yung medyo may buo-buo siya. Para may may nakakain pa. May nakakagat. Yan, so lalagyan lang yan ng hilosukire. Lalapot na yan siya. Mamaya pag medyo durog-durog na siya, saka natin lalagyan ng hilosukire. Strawberry naman. Ang dami kong mustika. Ganon din sa process ng blueberries. Hilosukire din ang ilalagay. Ayan. Durog na yung strawberry. Durog na siya, Lagyan na natin ng hilosukire. Ayan, maraming hilosukire. Para matamis. Ayan, panglagay sa pancake naman. Naka-off na yung apoy. Panglagay sa pancake, sa ice cream. Ayan, lumapot na siya. Kung ano ang gusto mong dessert. Ayan, yan ang mga pinapatong.
Ano siya, malapot na. Strawberry jam na siya. Tapos na. Bilis lang ang paggawa ng jam. Hindi siya ma-process. Dudurugin lang yung strawberry tapos lagyan ng hilosukiri. At palamigin at ilagay sa ref. Ready na sa iyong pancake. Yan, oh, sarap. Yan. Gusto ko buo-buo ng konti. Okay, yan. Strawberry jam. Pag malamig na yan, malapot na siya. Okay, hindi ko na siya titikman kasi kabisado ko na ang tamis. So, ito na ang ating 4 letters na punahirok red currant juices. Dadalhin ito kay Nanuli sa Sweden. Ngayon naman, kakain tayo ng may asin. Ito ang red currant. Punahirok ka. Lagyan ko ng asin. Yan, luglug-luglug. Para hindi siya masyadong maasim. Ayan, so pwede nang kainin. May asin na. Lasang bugnay ito. Pero mas matamis ang bugnay. Ayan, ang sarap, oh. Kuha na. Ang lalaking berries. Maraming seeds yan. At ito ay gagawin kong jam. Nakagawa na ako ng 4 na litra na juices. Gagawin kong jam ito. Pag durog na siya, saka lalagyan ng hilosukiri. Ayan, lumalabas na yung mga seeds, oh. Durog na siya, oh. Gusto ko yung may bilog-bilog. Kahit pa paano. Lagyan na natin siya ng hilosukiri. Maraming asukal na hilosukiri para hindi siya maasim. At mas maraming asukal, mas matibay ang jam. Hindi siya basta-basta nasisira kaagad. Ayan. Tapos pag malamig na ito, malapot na yan. Kasi yung hilosukiri, may kasama yan na item dyan sa loob na pampalapot ng jam. Katulad ng paggawa ko kagabi ng strawberry jam. Ang lapot-lapot na. Ayan. So, pabayaan ko lang siyang kumulo dyan ng 1 minutos na lang. Tapos, ready na yan siya. Tapos, palalamigin na. At tingnan natin yung strawberry jam na ginawa ko kagabi na nasa ref na siya overnight. Ito ang strawberry jam na ginawa ko kagabi. At overnight na yan sa fridge. Look, ang lapot-lapot na siya. Bagay na sa ice cream, sa pancake, or kung gumawa ka ng cake. Ayan. Pang topping, pang dessert. Sarap. Ito ang strawberry. So, ganun din yung mangyayari doon sa red currant na ginagawa ko ngayon. Lalapot din siya na katulad nitong strawberry. Tingnan natin kung okay na bang patayin yung apoy doon. Ayan, okay na ito. Naka-off na yung apoy. Ganyan lang siya. Tapos lalapot na yan siya. Ito yung red currant. Una, hirok ka. Oh, jam yan. Jam. Lalapot na yan mamaya pag malamig na siya. Okay, so yan lang. Napakadaling gumawa ng jam. Oh, tama-tama lang yung kanyang asukal. Hindi masyadong sobrang tamis naman talaga. Yes. So, yan lang. Palalamigin na natin at saka natin ilagay sa ref. Ito na ang aking pancake. Ayan. Mainit-init pa. Lalagyan natin ng strawberry jam na ginawa ko. Ayan, oh. Kabilaan natin. Diyan, ganyan. Ang bango ng strawberry. Tapos, ito naman ang red currant jam. Na konti lang naman ang ginawa ko dahil mas madami ang juices. Dito naman yan sa kabila. Ay, mainit-init pa yung ating pancake. At gagawa pa ako ng amo puro, kung tawagin dito, lugaw, na masarap ding lagyan ng jam. You see, ayan na siya. So, mamimili ka lang kung anong jam ang gusto mo. Mayroon din akong gagawin pang jam, ang cloudberry. Mas mahal na berry yun at mas mahirap kunin dahil sa swamp.
nakukuha. Ayan, so gagawa tayo ng amo puro. Ito ang glutinitone kaurahio tali. Gagawin natin puro. Okay, maglalagay ako dyan. Isang ano lang, isang mangkok na maliit. Ayan siya, oh, yan. Parang pinipig. Luto na yan. Kumulo na yung aking water. Dito ko siya lulutuin. Ang ating amo puro. Ay, mainit na yung water nito. Kunting water lang yan. Para mabilis siyang maluto. Ganyan lang siya. Kulo na at ilalagay na natin ang ating kaurahio tali. Tapos, halu-haluin lang yan. Hanggang sa lumapot siya. Mabilis lang yan. Yan. Hanggang lumapot, oh. Yan. Konti lang. Lalapad na yan at lalapot. Yan. Luto na siya, oh. Pag nag-expand na siya, luto na. Lagay na natin sa ating mangkok. Napakadali lang. Very healthy. Ang seeds na ito, napakaganda sa stomach. Yan. Lagay na natin sa ating mangkok. See? May amo puro ka na. Yan. Lagyan na natin ng strawberry jam. Habang mainit-init pa. Yan. Kahit anong jam naman gusto nyong ilagay. Pwede rin ng buttermilk. Tapos lagyan natin ng punahiro ka jam. Pwede rin milk ang ilagay ninyo. Pwede rin butter. Kung anong gusto nyo. So, ready na ang ating almusal. Amo puro. Pancake. At matching coffee. Look. Ayan. Bon appetit! Almusal na tayo. Napaka-healthy na pagkain. Gawang lutong bahay lang. Diba? So, ang sarap ng puro na yan. Oh, full of energy. Lalo na pagpapunta ka ng trabaho. Very warm. Tapos malamig sa labas. Warm ang pakiramdam mo pagkatapos mong kumain ng puro. Ayan. Lugaw. Yan ang kanilang kinakain dito. Umaga. Mga puro. Kaya may mga jam. Kaya mas talaga, mas maganda kapag mayroon kang sariling gawang marmalade or jam or juices kasi healthy na. Tapos, wala pang limit. Kahit dagdagan mo pa ng dagdagan. Dahil napakaraming jam, strawberry, yan. Yung laka jam naman ay isusunod ko na gagawin. Ito ang red currant, yan. Susunod kong gagawin yung cloudberry naman na jam, mas mahal na berry. Kahit pa paano inakakuha naman kami ng konti sa swamp. Kasi sa malapitan lang. Pero mas marami talagang cloudberry sa Lapland area. Pero doon kami sa lugar ni Mumi, mayroong mas malapit-lapit. Kaya lang hindi masyadong madami sa swamp. Ayan, so kainan na tayo ng almusal para healthy tayo. And maraming salamat, shout out member, Irene Josa Gandara. Shout out to you. Salamat sa pag-member. And of course, sa aking mga subscribers and viewers. Thank you so much for watching and liking. And don't skip the ads para sa ating sentimos. Bon appetit. Thank you so much once again for watching. Saan man kayo abuti ng video kong ito. At yan ang aking kabisi-bisihan dito kapag ganitong berries season, mushroom season. Very busy na tayo dahil once in a year lang nagaganap ang season harvesting na ito. Thank you so much for watching and see you again next time. Have a nice day. God bless. Bye!